Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng isang lalaking gagawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Si Harabas ay sinubok ng katatagan at hamon ng buhay nang biglang mawala ang kanyang asawa na si Ivana. Bilang isang magsasaka, ay kakailanganin niyang iwanan ang palayan sa pangangalaga ng kanyang anak na si Val upang mapuntahan ang asawa sa baryo ng Aklan. Dito niya makikilala ang isang antingerong magbibigay sa kanya ng kakaibang sandata at mutya na magagamit niya laban sa mga kampon ng kadiliman. Magagawa pa kaya niyang mabawi ang kanyang asawa na si Ivana? Magtagumpay kaya siya laban sa lumalakas na puwersa ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng magsasakang manunugis na sumugod sa baryo ng Aklan. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag naman po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Anak, halika nga muna rito. Mag-usap tayo. Itigil mo na muna ang pagsusulat mo. Sino ba yung madalas na sinusulatan mo? Tay, kaibigan ko lang po. Nakatira po siya sa Aklan. Gusto ko po sanang hanapin niya po si nanay. Tay, teka po. Tungkol po ba saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa nanay mo, anak. Balak kong sundan siya sa Aklan. Nag-aalala na ako. Hindi na siya nakabalik simula nang umalis siya. Tay, iiwan niyo po ako dito? Oo, anak. Hindi kita pwedeng isama ron. Delikado at mapanganib para sa'yo. Pero tay, paano naman po ako dito? Baka ikaw naman po ang hindi na bumalik. Bakit, anak? Wala ka bang tiwala sa akin? Dati ako manunugis ng mga aswang. Kaya alam ko na ang pupuntahan ko ay maraming masasamang elemento at nagtatago sa dilim. Kaya nga masyado na ako nag-aalala sa nanay mo eh. Paano ko napahamak na siya? Tay, sasama na lang po ako. Huwag mo po akong iiwan dito na mag-isa. Hindi ka pwedeng sumama sa akin, anak. Sino may iwan sa palayan? Ikaw lang ang maaasahan ko rito na magbabantay sa tanim natin ng mga palay. Pati na ang pag-aalaga sa mga hayop. Alam mo naman, anak, na marami pa rin na magdanakaw ngayon. Tay, ayoko pong maiwan dito eh. Nakikiusap po ako sa inyo, tay. Isama niyo na lang po ako. Sige na. Anak, nakikiusap din si tatay sa'yo. Mahalaga ka sa akin. Ayokong pati ikaw ay mapahamak ng dahil sa amin ng nanay mo. Isa pa, mapanganib ang lugar na pupuntahan ko. Sana naman ay maintindihan mo ko, anak. Huwag nang matigas ang ulo mo. Mahirap din naman sa akin na iwan ka rito na mag-isa. Ngunit mas pipiliin ko na hindi kita isama kaysa mapahamak ka sa pupuntahan ko. Tay, nag-aalala po ako sa inyo ni nanay eh. Natatakot po ako eh. Tulad ng sinabi ko, anak, wala ka bang tiwala kay tatay? At wala ka rin bang tiwala sa Diyos? Hindi niya ako pababayaan, anak. Kaya huwag kang matakot. Meron po akong tiwala sa Diyos, tay. Pero sa lugar po na pupuntahan mo, wala akong tiwala dun. Bal, anak. Basta't magtiwala ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Kilala mo naman ako. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Sige na, sige na. Tama na ang usapan na to. Buo na ang desisyon ko, anak. Maiiwan ka muna rito at huwag mong pababayaan ang palaya natin.
Aasahan kita, anak. Tay, iiwan niyo po talaga ako rito? Hindi naman kita iiwan, anak eh. Babalik ako kagad at sa pag-uwi ko rito, pangako ko, kasama ko na ang nanay mo. Kaya huwag ka nang umiyak dyan. Walang mangyayaring masama sa amin ng nanay mo. Parang pinipiga ang puso ng may 40 taong gulang na si Harabas. Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang anak na si Val. Nakatungo ito at umiiyak habang ang luha ay pumapatak sa kulay dilaw na papel na madalas na pinagsusulatan ito. Palagi niyang nakikitang nagsusulat ang anak para sa kaibigan nito na nakatira sa Aklan. Dala ng awa ay mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak na si Val. Mas lalong lumakas ang iyak nito. Kaya hindi siya umalis sa tabi nito hanggat hindi ito tumitigil sa pag-iyak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Harabas habang nakatanaw sa labas ng bintana. Isang magsasaka si Harabas sa baryo ng Padan Antique. Tinalikuran niya ang pagiging manunugis ng mga aswang magmula nang makilala niya ang kanyang asawa na si Ivana. Nagtanan lamang sila noon mula Aklan hanggang Antique. Ngunit nang mabalitaan ng kanyang asawa na namatay na ang ina nito, ay sinundo ito ng isang lalaking hindi niya nakita kung sino. Si Val lamang ang nakausap ng lalaki para ipagpaalam ang kanyang asawa na si Ivana. Dahil ng mga oras na yon ay nasa palayan siya. 2 linggo nang hindi umuuwi si Ivana sa kanila. Kilala niya ang asawa. Hindi ito nakakatagal nang hindi sila kasama. Kaya mas lalo siyang nag-alala. Hindi niya alam kung magkikita ba silang dalawa ni Ivana. Pagkatapos nilang mag-usap na mag-ama, wala silang imika ni Val nang pumasok sila sa kanilang kwarto. Dala ng malalim na pag-iisip, hindi na malaya ni Harabas na nakatulog na pala siya at sikat na ang araw nang siya ay magising. Tay! Tay, gising na po! Nagandaan na po ako ng almusal natin. Iminulat ni Harabas ang kanyang mga mata at iginala ang kanyang paningin sa loob ng kanyang kwarto. Itinukod niya ang 2 niyang kamay at bumangon sa kanyang higaan na gawa sa kawayan. Bago inalis ang kumot na alam naman niyang hindi siya ang may gawa. Madalas siyang nagigising ng ganun na may kumot sa katawan. Natitiyak niyang ang anak ang may gawa nun at gabi-gabi itong pumapasok sa kanyang silid para lamang kumutan siya. Kaya't napapangiti siya sa sobrang kaligayahan dahil nagkaroon siya ng maasikaso at mapagmahal na anak. Pagkatapos niyang matanggal ang kumot, ay bumaba na siya sa kanyang katre. Naglakad siya palapit sa pintuan. Nakita niyang naghahanda ng tubig si Val. Umuusok ang kanin at piniritong tuyo na isda. May kape na rin sa tabi ng upuan niya. Nag-angat ito ng muka mula sa pagkakayuko at nakangiting sumulyap sa kanya. Ngunit hindi maitatago sa mga mata nito ang lungkot dahil ngayon ang alis niya para iwanan si Val. Tay, kain na po. Para po hindi ka po magutom sa biyahe. 1 oras din po ang biyahe niyo papuntang Aklan eh. Salamat, anak ha. Hindi naman ako magtatagal doon. Susunduin ko lang ang nanay mo. Saka mga ibiniling ko sa iyo ha. Huwag mong kalilimutan. Magsarado ka ng mabuti ng pinto. Huwag mo rin kalilimutang gumamit ng ilaw na gasera para maliwanagan ang bahay sa gabi. Ang sarili mong itak, palagi mong itatabi sa higaan mo. Huwag kang matatakot kapag alam mong nasa tama ka. Alam kong kaya mong ipagtanggol ang sarili mo laban sa mga masasamang tao na magdanakaw sa mga alaga nating mga hayop. Opo tay, mag-iingat ka rin po ah. Hihintayin ko rin po ang pagbabalik niyo ni nanay.
Oo naman anak, makakauwi kami ng ligtas ng nanay mo. Sige na, maupo ka na at sabay na tayong kumain. Siya nga pala, huwag mong kalilimutang lagyan ng abono ang mga palay natin ha. Dapat, malagyan na ang mga yun habang mainit pa ang panahon. Opo tay, hindi ko po kalilimutan. Tumabi sa kanya ang anak na si Val at nagsandok ng pagkain sa lusa nitong plato. Isang uri yun ng plato na gawa sa aluminum. Wala na silang imikan hanggang sa matapos silang kumain. Naiwan si Val na naghuhugas ng kanilang pinagkainan. Habang si Harabas naman ay muling pumasok sa loob ng kanyang silid para maghanda naman ng ilang damit at gamit na madadala niya sa baryo ng Aklan. Panay ang buntong hininga niya habang nagtitiklop ng mga damit. Inilalagay niya yun sa kulay itim na bag. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na iiwan niya ang kanyang anak. Kaya mabigat sa kanyang dibdib ang gagawin niyang pag-alis. Pakiramdam niya ay may tinik na nakaharang sa kanyang lalamunan, habang ang naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso at ingay ng lusang plato na hinuhugasan ni Val. Pati na ang pagsalok ng tubig ng anak mula sa tapayan ay parang nakadagdag sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Lalo na nang magsimula siyang magpalit ng damit at buhatin ang gamit at isinakbit niya sa kanyang balikat. Parang ayaw niyang tignan si Val ng mga sandaling yon. O paano anak? Aalis na ako ha. Ang mga biling ko ha. Nag-iwan ako ng pera sa aparador ko. Gamitin mo kapag meron kang gustong bilhin. Opo tay. Tay, mag-iingat ka po sa pupuntahan mo ah. Hindi siya sinilya pa ni Val. Tuloy pa rin ang paghuhugas nito ng pinggan at ng mga baso. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi niya natiis ang anak at nilapitan niya ito. Mahigpit niya tong niyakap at napunan niyang marami ng luha ang umaagos sa pisngi ng anak. Anak, gagawin ko to para sa nanay mo. Kaya kailangan mo magpakatatag. May tiwala ako sa iyo, anak. Kaya natin to. Nang bumitiw sa pagkakayakap si Val kay Harabas, ay tinitigan niya ito sa mga mata at pilit na pinalalakas ang loob nito. Maya-maya pa, ay nakita niyang tumango ang kanyang anak bilang tanda ng pagpayag nitong umalis siya. Ginulo niya ang buhok ng kanyang anak sa katuluyang nagpaalam dito. Mabigat ang hakbang ng paa na lumabas siya ng kanilang bahay. Diretso ang lakad na tinahakandaan papunta sa tabi ng mabatong kalsada. Yun ang tamang oras ng pagdaan ng biyahe papunta sa Aklan. Isang jeep lang din ang bumabiyahe sa baryo nila na kapag naiwan ang sasakyan ay kakailanganin na maghintay na naman ng kinabukasan. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na siya sa gilid ng kalsada. Para bang mabigat ang kanyang dibdib na palayan dasal na sana ay gabayan siya ng Panginoon sa kanyang paglalakbay. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng tunog ng busina ng sasakyan, kaya't napatayo siya ng tuwid at napatingin sa gawi ng paparating na jeep. Medyo may kalumaan na yon, ngunit maayos pa naman ang takbo. Kita niya agad ang mga pasahero na nakaupo sa bubong ng sasakyan. Marami ang nakasabit sa pinto. Mabuti na lang at tinigilan siya ng driver para pasakayin kahit puno na. Kaya ko to. Isang oras lang naman ako makikipagsiksikan sa mga pasahero eh. Nakipagsiksikan si Harabas sa loob ng sasakyan at nakatanaw sa labas ng bintana.
Parang gusto niya nang sumuko. Ngunit mas nanaig ang kagustuhan niyang makasama ang asawa at mabuo ang kanyang pamilya. Pagkalipas ng kalahating oras na biyahe, dumaan na sila sa pinakaliblib na baryo ng hangganan ng Aklan at Antique. Meron silang mga ilang bangin na nadaanan at walang isang bahay na nakatayo. Maya-maya pa ay merong sumakay na matandang lalaki. May hawak yung baston na ginagamit sa paglalakad. Sa kabutiang loob ng isang lalaking nakaupo ay tumayo ito at pinaupo ang matanda, habang si Harabas naman ang umalalay sa matandang lalaki na naglalakad papalapit sa upuan. Tinitigan siya nitong mabuti sa muka. Pagkatapos ay naupo sa katapat ng kanyang kinatatayuan, habang ang lalaking umalis kanina ay tumabi na rin sa kanyang tayo. Kagaya niya ay kumapit na rin ito sa bakal na nasa bubong ng jeep. Maraming salamat sa inyo, mga iho. Kayo lamang ang nagpaupo sa akin. Madalas ako sumasakay ng jeep, pero hindi man lang ako nakaranas na paupuin ng mga nakaupong lalaki. Siguro ay hindi kayo taga rito, ano? Sumagot ang lalaking nagmagandang loob kanina sa matanda. Sinabi nito na yun ang natutunan nito sa kinagisnang mga magulang. Nakilala ni Harabas ang lalaki sa pangalan na Ruel, taga Maynila, at nagbabakasyon lang sa Aklan para sa kapatid na nagtanan. Nagkataon na dun din siya bababa ng sasakyan. Maging ang matandang tinulungan niya ay sa lugar din na yun papunta. Nalaman ni Harabas na kaya marami ang uuwi sa baryong yun dahil sa nalalapit na piyesta ng pagsikat ng bilog na buwan. Yun ang pinakamahalagang pagdiriwang ng baryo ng Natas sa Aklan para sa pagsisimula raw ng masaganang ani. Pero iba ang kabang bumundol sa kanyang dibdib. Iba ang pakiramdam niya sa nasabing pagdiriwang dahil ilang beses na siyang humarap sa iba't ibang klaseng labanan. Alam niyang ang piyesta sa baryo ay hindi lang piyesta ng mga normal na tao, kundi pagdiriwang din ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Bahagyang nagulat si Harabas nang marinig ang boses ng matanda. Nandito na pala tayo. Hindi pa ba kayo bababa? Sinulyapan ni Harabas ang hinintuan ng mga sasakyan, kaya't bahagya siyang nagtaka dahil mabilis silang nakarating sa baryong pupuntahan niya. Maya-maya pa ay naramdaman ni Harabas na kasunod na niya ang matanda sa pagbaba ng sasakyan, kasama ang lalaking si Ruel. Pagbaba nito ng jeep, ay umalis kagad ito at sumakay naman ng kalesa para ihatid sa lugar na pupuntahan ito. Kaya naman, magpapaalam na rin sana si Harabas sa matanda nang bigla itong natumba sa tabi niya. Nagkagulo ang mga tao nang makitang nawalan ng malay ang matanda. Binuhat niya ito at dinala sa mahabang bangko na gawa sa tabla. Inihiga niya ito at pinaypayan gamit ang kanyang kamay. Marami ang nag-alok ng tulong, pati na ang mga gamot para sa agad na pagbabalik ng malay ng matandang lalaki. Malamig ang katawan nito dahil sa pawis. Hindi niya ito iniwan at kinalong ang ulo nito habang banayad ang paghinga. Marami pong salamat sa tulong nyo para po sa gamot. Ngumiti ang babaeng nagbigay sa kanya ng panghaplas na katingko at sinabi nito na kilala raw ng mga ito ang matanda. Tawag daw nila sa matanda ay Lolo Estoy. Mabait daw ito at kilalang albularyong antingero sa baryo ng Natas. Pagkatapos nilang makipag-usap sa babae, ay ginamot naman niya si Lolo Estoy. Ilang saglit pa
Nagkamalay naman na ang matanda. Una nitong hinanap ang hawak nitong baston kanina. Anong nangyari? Nawalan ho kayo ng malay, Lolo Estoy. Siya nga po pala. Nandito po ang tungkod nyo. Salamat. Diyos ko. Aray, pasensya ka na. Nahilo kasi ako kanina. Maraming pasahero at hindi ako sanay sa siksikan na biyahe. Ngayon lang naman nangyari ang bagay na yon. Dahil malapit na ang piyesta. Abay, sino ka nga ba, iho? Ako po si Harabas. Taga-Antique po ako. Gumuhit ang ngiti sa labi ng matanda. Tumango ito na para bang masaya na nalaman nito ang pangalan niya. Hindi niya alam kung bakit ganun ang reaksyon ni Lolo Estoy. Ngunit kailangan niya nang magpaalam dito dahil hahanapin pa niya ang kanyang asawa na si Ivana. Mukhang gusto mo nang umalis, Harabas. Pasensya na sa abala na ginawa ko, ha? Ang mabuti pa kaya sa'yo na lamang ito. Napakunot ang noo ni Harabas nang makitang dumukot sa bulsa si Lolo Estoy. Nang makuha nito ang bagay sa loob ng bulsa, ay tumambad sa kanyang paningin ang isang bilog na bato. Parang isang ordinaryong bato lang yun na makinis lang ang balat. Kulay itim yun at mukhang matagal nang nakatago. Isang bato? Ano naman po ang gagawin ko sa batong yan, Lolo Estoy? Magagamit mo ito. Isang mutya na nanggaling sa pusod ng supremo ng mga aswang. Ano po? Pambihira naman. Bakit niyo po yan binibigay sa akin? Bakit? Hindi ka ba naniniwalang mutya ito na galing sa pusod ng supremo ng mga aswang? Kakaiba ang mga aswang na nakatira rito. At malaki ang maitutulong nito sa iyo, Harabas. Kung ganun po, tama po ang hinala ko. Napugad niya ng mga aswang ang lugar na ito. Oo naman. Hindi ko naman maitatanggi yun. Kaya wala kang karapatan na pagkatiwalaan ang isa man sa lugar na to. Dahil halos lahat ng nakatira rito ay merong kakaibang pagkatao. Pero meron pa namang matitinong tao sa lugar na to. Kaya sige na, tanggapin mo na itong mutya. Ingatan mo ang bato na yan. Ililigtas ka niyan sa tiyak na panganib. May dahilan kung bakit tayo nagkita ngayon. Isipin mo na ako ang ipinadala ng Diyos para gabayan ka sa pupuntahan mo. Balang araw, matatapos din ang masasamang gawain ng mga taong naninirahan dito. Tumayo ang matanda at kinuha nito ang tungkod. Ang itsura ng kahoy ay pabaluktot sa hawakan. Kakaiba ang nakaukit na disenyo sa tungkod nito. Napatingin si Harabas sa mga taong abala sa pagtitinda ng mga pagkain sa mga pasaherong bumababa sa jeep. Sanay si Harabas sa ganung mga lugar. Dahil dati siyang manunugis ng mga aswang, hindi siya natatakot noon kapag nakikipaglaban sa iba't ibang uri ng mga aswang. Pero ngayon, kakaiba ang takot na nararamdaman niya. Para bang isang gera ang pupuntahan niya. Ganon din siguro kapag merong anak na alam niyang naghihintay sa kanya. Pinuno niya ng hangin ang kanyang dibdib bago siya tumayo at nagpaalam na sa matanda. Ngunit nagulat siya nang ibigay sa kanya ng matanda ang hawak nitong baston. Ikaw na gumamit nito, Harabas. Sa tingin ko ay mas kakailanganin mo yan. Hindi pwedeng maghiwalay ang tungkod at ang mutya. Bilang pagtanaw ng utang na loob ko sa iyo at sa pagtulong mo at pag-aalaga sa akin. Hala, sige na. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Pero Lolo Estoy, hindi ko naman po ito kailangan. Mas kailangan niyo po ito sa paglalakad niyo. Nagkakamali ka, Harabas. Higit na mas kailangan mo yan.
At kahit na anong mangyari, palagi mo yung dadalhin kahit saan ka magpunta. At ang bato na ibinigay ko sa'yo, palagi mo lang yang ilalagay sa bulsa mo. Hindi pa ito ang huli natin pagkikita. Muli tayong magkakasama at magkakausap. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Pero hindi ko po ito matatanggap. Mahihirapan ka pong maglakad ng wala ang baston. Kaya kong maglakad ng wala ang baston. Isa pa, hindi lang yan basta baston, Harabas. Kapag iniikot mo ang hawakan yan, lalabas ang patalim sa loob. Magagamit mo ang talim sa oras na malagay ka sa panganib. Sinasabi ko to sa'yo dahil gusto ko palagi kang maging alerto sa lahat ng oras. Ano po bang klaseng baston ito? Isang uri ng baston na kung tawagin ay pastol-baston. Matagal na panahon nang nagamit yan laban sa masasamang elemento ng kadiliman. Ginamit din yan sa pagpapastol ng mga tupa, usa at baka. Pero ngayon, gagamitin mo yan sa pagpapastol ng mga aswang. Hindi para pakainin, kundi para palayasin sa baryong ito, o di kaya naman para tuluyang patahimikin. Ikaw ang inaasahan kong makakagawa doon. Pero hindi po yun ang totoong dahilan kung bakit ako nandito. Naparito po ako dahil sa asawa ko si Ivana. 2 linggo na po siyang nawawala. At ilang beses na rin kaming nagpadala ng sulat ng anak ko sa lugar na pinuntahan niya. Pero ni isang sagot ay wala pong nakarating sa amin. Kung tutusin po, marami nang pwedeng mangyari sa loob ng 2 linggo. Pero umaasa pa rin ako na sana ay walang nangyaring masama sa asawa ko. Kung nagpunta nga siya rito, natitiyak kong buhay pa siya. Pero kung naganap na ang piyesta, malamang wala na siya at hindi mo na siya mababawi pa. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Estoy? Maraming kultura ang umiiral sa lugar na ito. At ang pinakasikat ay ang kulturang itim na kayang magparami ng kanilang kampon. Sa madaling salita, naghahanap sila ng mga babaeng pagtataniman nila ng mga binhi. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Hindi pa naman huli ang pagdating mo dahil 5 araw mula ngayon ay magaganap pa lang ang pagbilog ng kulay pulang buwan. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na ang mga bagay na ibinigay ko sa'yo ay ingatan mong mabuti. Sige po, Lolo Estoy. Iingatan ko po ito. Sige ho. Kailangan ko na po palang magmadali. Ikaw ang bahala. Basta hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo, mas makabubuting magpanggap ka na wala kang alam sa lugar na to. Panindigan mo na ikaw ay isang dayo at gusto lang mamiesta. Para sa kaligtasan mo. Tandaan mo, malalakas ang pakiramdam ng mga aswang. Aalalahanin ko po lahat ng sinabi niyo, Lolo Estoy. Kung kaya mo magpanggap na pilay, gawin mo para hindi mahiwalay sa iyo ang baston. Pati na ang batong hawak mo. Sige na, aalis na rin ako. Kailangan natin maghiwalay ng landas dahil baka mahalata nilang tinutulungan kita. Saka nagsimulang maglakad ang matanda papalayo sa kanya. Kagaya ng sinabi ng matanda, ay nagpanggap si Harabas na pilay. Nakatanaw siya sa papalayong si Lolo Estoy. Sa kanya inilinga ang kanyang paningin sa paligid. Nakita niya ang kadarating lang na kalesa na maghahatid sa kanya sa bahay ng asawa. Kinausap niya ang kutsero, isang matandang lalaki na may suot na salakot ang kanyang nakitang may hawak sa tali ng kabayo. Pagkatapos niyang ipakita sa lalaki ang address na nakasulat sa papel, ay sumampa na ito sa unahan ng kalesa. Bago siya sumampa at pumasok na rin sa loob ng kalesa. Habang tinatahak nila ang makipot na daan, papasok sa baryo ng Natas, ay panay din ang linga niya sa paligid.
Matataas na punong kahoy at mga palayan ang nakikita niya sa gilid ng mabatong kalsada. Ang maliliit na kubo na gawa sa kugon at kawayan ay malalaki ang agwat ng layo sa isa't isa. Tila tahimik at ang tanging maririnig na ingay ay ang yabag ng paa ng kabayo at malakas na huni ng mga ibon na nakadapo sa sanga ng mga puno. Pagkalipas ng isang oras na paglalakbay sakay ng kalesa, ay narating nila ang malaking bahay na gawa sa tabla at anahaw. Malawak ang bakuran. Maraming alagang manok na malayang nakakagala sa loob ng bakuran. Merong mga aso sa labas na panayang tahol habang nakatingin sa kanya. Napansin niya ang isang lalaking nagsisibak ng kahoy. May hawak na palakol at walang suot na damit pang itaas. Merong panyo sa leeg at butil-butil ang pawis na makikita sa noo nito. Nakakunot ang noo ng lalaki na nakatayo at tumigil sa ginagawa. Makahulugang napatingin ito sa kutsero. Saka naman bumaba ng kalesa si Harabas, dala ang kanyang bag. Pagkatapos niyang magbayad sa lalaki, ay umalis na rin ito. Inayos na muna niya ang bag sa likod bago lumapit sa pintuan ng bakuran. Lumapit din ang lalaki sa kanya at nagtanong ito. Nino ka? At anong kailangan mo? Dito ho ba nakatira si Ivana? Ivana Aldawi po. Hindi agad sumagot ang lalaki na sa tingin niya ay edad 55 taong gulang na. Saka pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Binuksan muna nito ang tarangkahan ng bakuran at nagpunas ng pawis sa noo gamit ang panyo na nakasampay sa leeg nito. Kaano-ano mo si Ivana? Kaibigan niya po ko. Inimbitahan po niya ako mamiesta sa inyo. Kayo po ba ang ama ni Ivana? Hindi ako ang ama ni Ivana. Ako nakabili sa lupang kinatitirikan ng bahay ng mga magulang ni Ivana. Pagkatapos niyang makipagtanan nun sa lalaking nakilala niya sa sulat, ibinenta ng kanyang mga magulang ang bahay at lupa nila sa akin. Matagal nang wala mga magulang ni Ivana rito. Mangyari niya, lumipat na sila ng ibang lugar. Ang nakatira na rito ay kaming mag-asawa kasama ang aming anak na si Tongtong Sahor. Nako, paano po yan? Wala pa naman akong ibang matutuluyan dito. Wala po akong ibang kakilala rito. Hindi po kasi nabanggit sa akin ni Ivana na wala ng kanyang mga magulang sa dati nilang bahay. Kailan mo pa ba siya nakausap? Baka nahuli lang ang dating ng sulat niya. Kung gusto mo, meron kaming isang kwarto na pinapaupahan. Sinadya naming magpagawa ng kwartong upahan para sa nalalapit na piyesta. Marami kasing dumadayong mga tao rito para mamiesta. Yun naman kung gusto mo lang. Wala naman po akong magagawa. Wala talaga akong matutuluyan dito . Sige po, ako na lang po ang uupa sa silid nyo. Magkano naman po ang babayaran ko kung sakali? Ilang araw ka bang mananatili rito? Kung hihintayin mo ang piyesta namin, 5 araw yun mula ngayon. Hindi po ako sigurado kung gaano po ako katagal na mananatili rito. Balak ko po sanang hanapin si Ivana kung saan siya nakatira ngayon. Ikaw ang bahala. Hindi ko naman nabalitaan na umalis siya ng baryo. Baka lumipat lang ng bayo di kaya tumira sa bahay ng lolo niya. Sige po. Pwede ko po bang makita ang silid? Hindi na rin po ako makakagala dahil malapit na pong dumilim ang paligid at baka maligaw pa po ako kung mag-isa ako maghahanap sa kanya. Hayaan mo at pagdating ng anak ko ay pasasamahan kita sa bayan. Hindi ko kasi alam kung saan lumipat ng bahay ang pamilya ni Ivana. Matagal nang bakante ang bahay na to. Siguro mga nasa 10 taon na rin ang lumipas. Tapos nung nakaraan na linggo lang, lumipat kami rito. Pero nabalitaan namin, napatay na raw ang kanyang ina.
Hindi naman kami nakikipag-usap sa mga yon dahil abala na rin kami sa nalalapit na piyesta. Kaya hindi namin natanong sa nagatid ng balita kung saan sila nakatira. Ganun po ba? Sige po, tara na. Gusto ko na pong makita ang silid. Natigilan ang lalaki nang mapansin nito ang baston na hawak ni Harabas, pati na ang paraan niya ng paglalakad. Kasama yon sa sinabi ni Lolo Estoy para hindi malayo sa kanya ang baston pastol. Ang ganda naman ng baston mo. Hindi ko alam na may kapansanan ka pala. Mahihirapan ka nga maghanap sa bahay ni Ibana kung ganyan ang kalagayan mo. Dapat meron kang kasama kahit papano. Habang naglalakad, ay walang tigil sa pag-uusap ang dalawa. Inilalayan siya nito sa kaliwa niyang kamay, papasok sa loob ng bahay nito. Wala na po akong pamilya. Meron po akong asawa at anak. Iniwan ko po sa Padan. Taga-Antiki po ko. Malapit lang pala. 1 oras lang ang biyahe nun papunta sa lugar na to. Mukhang mahalaga nga ang sadya mo kay Ibana. Maya-maya pa ay tumigil ito sa paglalakad at itinuro sa kanya ang nakasaradong pintuan ng silid. Napansin niya ang isang babae na sa tingin niya ay edad 50 taong gulang. Lumapit ito sa kausap niyang lalaki at nalaman niyang Bartolo pala ang pangalan ng kanyang kausap. Malambing ang babae at nakangiting nakatingin sa kanya. Sinabi ng babae na nakilala niya sa pangalang Aling Tanya ay siya raw ang kauna-unahang uupa sa silid. Huwag kang mahiya rito. Pwede namang magbayad ka sa araw ng pag-alis mo dahil baka makita mo kagad ang bahay ni Ibana ay makakalipat ka kagad ng matutuluyan at hindi mo babayaran ng 5 araw na ilalagi mo sa kwartong yan. Kayo po ang bahala at marami pong salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Walang anuman. O siya, sige na. Magpahinga ka na muna at mukhang pagod ka sa biyahe. Isasakop na kita sa isasaing na bigas ng asawa ko para mamayang gabi. Isipin mo na lang na bisita ka namin dito. Kaya huwag kang mahihiya. Isipin mong bahay mo to. Marami pong salamat sa kabutihan niyo, Mang Bartolo. Pati po sa inyo, Aling Tanya. Nakangiting tumango ang mag-asawa bago nagpaalam sa kanya. Nang makaalis na ang mag-asawa sa harapan niya, pumasok naman si Harabas sa loob ng kwarto. Isinara niya yun at iginala ang kanyang paningin. Isang lumang aparador na walang laman ang tumambad sa kanyang paningin. Isang higaan na gawa sa tabla at mga nakatiklop na unan at kumot ang nakita niyang nakahanda sa higaan. Sa likod naman ng pinto ay merong nakatiklop na banig na gawa sa abaka. Nakahilera ang walis tambo para sa sahig na gawa sa tabla. Makinis ang sahig at halatang nilagyan ng floor wax na pinakintab naman ng lampasong nyog. Makaluma ang estilo ng sahig at parang talagang nasa sinauna siyang panahon. Ganon din ang gasera na gawa naman sa babasaging taklob na tumatakip sa ilaw na may tela at gas. May hawakan yun na gawa sa alambre na ginamit naman para maisabit ito sa dingding na malapit sa bintana. Lumapit siya sa nakabukas na bintana at tanaw niya mula roon ang kakahuyan na maginhawa sa kanyang paningin. Merong ilang mga banderitas ang nakasabit sa gilid ng natatanaw niyang kalsada na papunta sa bayan ng Natas. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya inilapag ang kanyang bag sa sahig na katre, saka naupo at nahiga. Napatitig siya sa bubong ng kanyang silid. May kalumaan na rin yun
ngunit wala namang butas. Biglang sumagi sa kanyang isip ang iniwan niyang anak sa padan. Nag-aalala siya at nakukonsensya sa kanyang ginawa. Kaya kailangan niyang mahanap kagad ang asawang si Ivana para makabalik siya kagad sa piling ng kanyang anak na si Val. Bumangon siya at kinuha ang mga gamit. Kinuha niya sa bulsa ang bato. Pinagmasdan niya ang bagay na yon. Habang hawak niya yon, ay bigla niyang naramdaman ang pag-iinit ng bato. Saktong pagkatok sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang boses ni Mang Bartolo. Harabas! Pwede ba akong pumasok? Mabilis na itinago sa bulsa ni Harabas ang bato. Saka nilapitan ang nakasaradong pintuan. Pagbukas niya, ay nakita niyang may dala si Mang Bartolo ng isang tasang kape at platito na may laman na nilagang saging na saba. Kumain ka muna habang hindi pa nakakaluto ng hapunan si Tanya. Baka nagugutom ka na. Naku, maraming salamat po sa merienda. Walang anuman. Sige na, at nang makapagpahinga ka na, saka na lamang kita tatawagin kapag kakain na, para pagdating ni Tungtong Saur, ay ipapakilala na rin kita sa kanya. Matutulungan kanyang mahanap si Ivana. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo, Mang Bartolo. Sakalang kinuha ni Harabas ang platito na hawak ni Mang Bartolo. Lumapat sa kanyang mga kamay ang mainit na tasa ng kape at saging. Kaya si Mang Bartolo na ang nagsarado ng pinto. Ipinatong niya ang kape at nilagang saging sa ibabaw ng lamesa bago niya muling dinukot ang bato na kanina pang umiinit sa loob ng kanyang bulsa. Gulat na gulat siya sa itsura ng bato. Ang kulay itim na bato ay naging kulay pula. Naglalagablab ang itsura na merong katamtaman na init. Diyos ko, ang mutya. Paano nagkaganito ang kulay ng bato? Ano kaya ang ibig sabihin ng pagbabago ng kulay ng bato? Ganito kaya ang mutya? Maraming katanungan ang nabuo sa isip ni Harabas. Habang nakaangat ang kanyang kamay, ay sinisipat ang itsura ng hawak niyang bato. Hindi naman masyadong mainit ang bato, kaya lang ay nagtataka siya sa itsura ng mutya. Hindi sinasadyang nabitiwan niya ang bato at pumatak yun sa nilagang saging. Nanlalaki ang mga mata nang makita ang kulay itim na usok na lumabas mula sa saging. Napaatras siya ng upo habang hindi inaalis ang paningin sa platito. Napalunok siya ng laway at nagtataka sa nakikitang itsura ng pagkain. Sandali. Ano nangyayari? Bakit nagbago ang kulay ng nilagang saging nang bagsakan ito ng mutya? Nanginginig ang kamay ni Harabas nang damputin niya ang bato sa platito. Nagbalik sa dating kulay ang bato na kulay itim. Kaya naman, nang mahawakan niya ang bato, ay sinubukan niyang bitiwan ng mutya sa tapat naman ng tasa ng kape. Tumunog ang tasa nang lumapat ang bato sa loob nito. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Harabas nang unti-unting nagbago ang kulay ng kape. Naging isang malapot na kulay pulang likido ang kape. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib at nagpasalamat sa matandang nagbigay sa kanya ng mutya. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ay iniligtas siya ng mutya. Merong kakaiba sa pagkain ko. Tama si Lolo Estoy. Hindi nga dapat ako magtiwala sa kanila. Dahil sa mutya ng pusod ng Supremo ng mga aswang, nalaman ko ang totoong itsura at kulay na ibinigay nila sa akin na pagkain. Nahulog na pala ako sa patibong nila at muntik ko ng kagatin ang kanilang pain. Pues, hindi kayo magtatagumpay. Ako pa ang kinalaban nyo. Bumakas ang galit sa mga mata ni Harabas. Mas lalong lumakas ang kutob niyang
hindi totoong wala na ang kanyang asawa sa lugar na yon. Hindi lang niya alam kung saan niya hahanapin si Ivana. Mabilis na tumayo si Harabas at kinuha ang platito. Itinapon ang saging at itinaktak ang laman ng tasa na merong kape. Palalabasin niyang ininom niya yon at kinain ang saging. Kung ganun, kailangan kong makaisip ng paraan para hindi makasabay sa kanila sa pagkain. Bahala na. Kinuha ni Harabas ang mutya sa ibabaw ng lamesa na nabasa dahil sa kape. Saka isinilid niya yon sa kanyang bulsa. Ngayon, ay alam ko na kung ano ang palatandaan sa bato. Malalaman ko kung aswang o tao ang kaharap ko sa pamamagitan ng pag-iinit ng mutya. Kailangan ko magdoble sa pag-iingat para sa anak kong si Val na naghihintay sa akin sa pagbabalik namin ni Ivana. Kailangan ko ng karagdagang pag-iingat. Hindi ko akalain na balak nila akong gamitan ng itim na kapangyarihan. Marahil sa simula pa lang, ay alam na nila kung sino ko. Maya-maya pa ay narinig naman ni Harabas ang ilang katok sa labas ng pinto. Tinawag siya ni Aling Tanya at sinabi nitong kakain na. Pagkakataon niya na yon na umisip ng idadahilan para hindi siya makasabay sa pagkain sa mga ito. Muli niyang sinilyapan ang lamesa at kinuha ang walang laman na tasa at platito. Nagtungo siya sa pinto at binuksan yun, habang ang kabang nararamdaman sa dibdib ay mahahalata sa nanginginig niyang kamay. Pilit siyang nagpakatatag. Kalmado siyang humarap sa babae. Sinabi nitong kakain na at siya na lamang daw ang hinihintay ng mga ito. Nasa kusina na rin daw ang anak nito na si Tungtong Sahur. Pasensya na po, Aling Tanya, hindi na po ako makakakain. Busog na po ako sa saging na dinala sa akin ni Mang Bartolo Marami pong salamat sa pag-aalok niyo sa akin ng pagkain. Pero napagod po ako sa biyahe kaya magpapahinga na po muna ako. Pakisabi na lang po kay Mang Bartolo. Salamat po at pasensya na. Nahuli ni Harabas na pasimpleng sumilip sa loob ng kwarto si Aling Tanya. Sabay sulyap sa iniabot na platito at tasa ni Harabas. Pigil ang kanyang hininga habang hinihintay na umalis ito. Kinuha nito ang platito at tasa. Kaya nakahinga siya ng maluwag nang magpaalam na ito sa kanya. Sabay talikod sa kanya ni Aling Tanya. Dala ang pinagkainan niya. Maigpit niyang hinawakan ng kanyang baston habang nagkukunwaring hirap sa paglalakad bago tuluyang isinara ang pinto. Ganon din ang ginawa niya sa nakabukas na bintana. Ipinahinga niya ang katawan dahil natitiyak niyang mamayang gabi ay hindi siya makakatulog. Mahirap matulog sa lugar kung alam niyang nasa kabilang silid lamang ang mga kalaban. Hanggat hindi niya natitiyak kung anong klaseng mga nilalang ang nakapalibot sa kanya, ay hindi siya maaaring magtiwala sa mga ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Harabas bago ipinikit ang kanyang mga mata. Habang ang maririnig niyang ingay ay ang putak ng mga manok na tumutuka sa lupa sa likod ng kanyang kwarto, malapit sa bintana. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya, kaya hindi niya alam kung anong oras siya nagising. Iginala niya ang kanyang paningin. Madilim na ang paligid at nakakabingi ang katahimikan na yon. Pakiramdam niya, wala siyang kasama sa bahay, ngunit napalitan yun ng malakas na kaluskos sa kanyang bubong. Tila pusang nagkukutkot at binubutas ang anahaw na bubong. Hinawakan ni Harabas ang baston, maging ang kanyang mutya sa loob ng kanyang bulsa ay umiinit ng mga sandaling yun. Kaya natitiyak niyang hindi isang hayop ang nasa bubong, kundi isang nilalang na matagal na niyang kinakalaban. Sino yan? Umalis ka sa bubong. Kung hindi, bubutasin ko ng kutsilyo ang katawan mo.
Taglit na tumigil ang kaluskos sa itaas ng bubong at lumipat yon sa kanyang dingding sa nakasaradong bintana na gawa sa sawaling kawayan. Mahigpit pa rin ang pagkakakapit niya sa kanyang baston habang hindi inaalis ang paningin sa pinagmumula ng ingay. Kahit hindi niya nakikita ang nilalang na yon, alam niyang matulis na kuko ang gamit nito sa pagkaskas ng bagay na yon sa kanyang dingding. Hindi nagpahalata si Harabas sa nararamdaman niyang takot. Matapang niyang binuksan ang bintana. Tumambad sa kanyang paningin ang kalbong nilalang na merong mapupulang mga mata. Mataas sa ulo ang tenga nito at merong mahabang dila. Maliit na bibig at ilong na parang sa paniki. Kapansin-pansin ang malakahoy nitong katawan na parabang balat ng isang kalabaw. Bumaluktot ang katawan nito. Umikot ang mga kamay at leeg papunta sa likod. Para siyang tinatakot sa taglay nitong nakakatakot na anyo. Higit pa roon ay meron din itong kakayahan na humaba ang kamay. Sinakal siya nito sa kanyang leeg. Naramdaman ni Harabas ang malakas na kamay ng nilalang at hinila siyang palabas ng bintana. Bitiwan mo ako! Halimaw ka! Naramdaman ni Harabas ang pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa. Ngunit hindi niya binitiwan ang baston. Sa halip ay ipinalo niya ang baston sa kamay nito. Tila napaso ito at nabawi ang kamay. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon si Harabas para lumaban sa aswang. Nagulat ang nilalang sa pagsirko niya sa ere. Pagbagsak niya sa lupa ay sakto yun sa harapan ng nilalang. 2 palo kagad ang ginawa niya na tumama sa leeg ng kalaban. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa habang umaangil at pilit na tumatakas papalayo sa kanya. Dinukot niya ang mutya sa kanyang bulsa at kitang-kita niya ang kulay pulang liwanag na bumalot sa bato. Kasabay ng paghigop nito sa kulay itim na usok na lumabas sa katawan ng aswang. Pumasok yon sa kanyang mutya. Kitang-kita niya rin ang pagkikikisay ng katawan ng aswang hanggang sa masunog ito. Ngunit hindi pa man nakakabawi sa pagkakabigla si Harabas ay dumating naman ang 2 pang nilalang. Mga mukhang kahoy ang mga ito na parang hindi tinatablan ng kahit na anong sandata. Sinubukan niyang itaas ang bato, ngunit hindi nangyari sa mga ito ang nangyari sa unang aswang na pinatay niya. Hindi nahigop ang kulay itim na usok mula sa katawan ng mga ito. Nakangising nakatayo ang mga ito habang tumutulo pa ang malapot na laway sa bibig. Baka magkaugnay ang baston at mutya. Kagaya na sinabi ni Lolo Estoy na hindi dapat maghiwalay ang mutya at baston. Kailangan ko muna sigurong masaktan sila bago mahigop ang kanilang itim na kapangyarihan sa katawan. Mabilis na kumilos si Harabas. Sinugod niya ang mga ito at tigiisang sipa ang kanyang ginawa. Tinamaan niya sa muka ang unang nilalang bago niya pinalo ng kanyang baston. Pasadsad itong bumagsak sa lupa bago niya binalingan ang isa pang nilalang na papasugod sa kanyang kinaroroonan. Naiwasan niya ang pagtama ng matulis nitong mga kuko sa kanyang muka at sa pagtayo niya ay kinalawit niya ang leeg nito ng kanyang baston. Sabay palo ng malakas sa ulo nito. Bumagsak din ito sa lupa katabi ng unang aswang na tinamaan niya ng baston. Sa kanya itinaas sa ere ang bato na kulay pula. Mula sa katawan ng mga ito ay lumabas ang kulay itim na usok na parabang yun ang nagsisilbing kapangyarihan ng mga ito para maging isang ganap na aswang. Pumasok ang itim na usok sa hawak niyang mutya. Kasunod ng pagkikikisay ng katawan ng mga aswang hanggang sa tuluyang lamunin ng apoy. Nanlalaki ang mga mata ni Harabas at hindi makapaniwala sa nasaksihan niyang kapangyarihan ng mutya
ng pusod ng supremo ng mga aswang. Talagang mahirap kalaban ang supremo, lalo na kung yun ay isang uri ng mutya. Kung ganun, matatalo ko ang mga aswang at mahihigop ng mutya ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng baston. Habang natitigilan si Harabas, ay muli niyang itinago ang kanyang mutya sa bulsa at ginamit ang baston para itukod ulit sa lupa. Nagkunwari ulit siyang pilay. Saktong dumating ang mag-asawa at lumapit ang mga ito sa kanya. Bakas ang kunwaring pag-aalala sa mukha ng mga ito. Kaya naman, nagkunwari din si Harabas na wala siyang alam sa pagkatao ng mga aswang. Hanggat hindi niya nakikita si Ivana, kailangan niyang magtiis. Nakangiti siyang humarap sa mag-asawa. Harabas, ano nangyari? Meron kaming narinig na mga ingay kanina. Malikot ang mga mata ni Mang Bartolo nang lumapit ito sa kanya. Nakasuot ito ng damit pantulog upang magmukhang kapanipaniwala ang pagpapanggap ng mga ito. Habang si Aling Tanya ay bakas ang takot sa muka na nakakapit pa sa kamay ni Mang Bartolo. Sinalubong naman niya ng tingin ang mga ito. Yun po ba? Wala yun. Meron lamang pong nangharana sa akin kanina. Kaya lang, sintonado po ang kanta. Hindi rin magandang tugtog ng dala nilang instrumento. Pinalayas ko na po sila. Kaya lang nagalit dahil hindi ko po sila binayaran. Totoo ba ang sinasabi mo, Harabas? Oo naman po. Mukha po ba ako nagbibiro? Bakit? Ngayon lang po ba may nangharana sa inyo? Oo Pasensya ka na kung naistorbo yata ang tulog mo. Naku, hindi ho. Natuwa pa nga po ako sa kanila kaya lumabas ako ng bahay. Hindi nga lang po ako dumaan sa pinto. Mapagbiro ka pala, Harabas. Sige na, wala naman palang nangyaring masama sa'yo. Ang mabuti pa ay pumasok na tayo sa loob ng bahay. Mabuti pa nga po at malamig pala rito sa labas. Akma na sanang susunod sa paglalakad papasok sa bahay si Harabas nang makita niya ang nakatayong pamilyar na babae. Nakabistida ito at seryoso ang muka na nakatingin sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya maaaring magkamali. Si Ivana, ang babaeng nakatayo sa harapan niya. Tulala ito at nakatingin lang sa kanya. Wala itong emosyon sa muka. Naluluwa ang kanyang mga mata. Nalalapitan sana ito. Ngunit humarang ang isang lalaki. Malaki ang katawan at moreno. Matapang ang mga mata at medyo matangkad sa kanya ng konti. Bakit pare? Kilala mo ba ang asawa ko? Tila merong libo-libong tinik na humarang sa lalamunan ni Harabas nang marinig niya ang sinabi ng lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, marahil ito ang binatang anak ni Mang Bartolo at Aling Tanya. Nakuyom niya ang kaliwa niyang kamay, habang ang kanan naman niyang kamay ay humigpit ang pagkakakapit sa baston. Muli niyang sinulyapan ng kanyang asawa at hindi siya makapaniwalang hindi siya nito nakikilala. Tinatanong kita, may problema ba? Bakit nakatingin ka sa asawa ko? Wala. Nagulat kasi ako sa pagdating niya. Napakaganda pala ng asawa mo. Ikaw ba si Tungtong Sahur? Oo, ako nga. Bakit mo ako kilala? Nabanggit ka na sa akin ni Mang Bartolo. Anong pangalan ng asawa mo? Siya si Isabel. Siya ang pinakamamahal kong asawa na si Isabel. Sa pangalawang pagkakataon, ay parang gusto nang suntukin ni Harabas ang lalaki sa pagmumukha nito. Gusto niyang ipagsigawan na si Ivana ang babaeng tinutukoy nitong asawa. Hindi niya naiintindihan ang nangyayari, ngunit iisa lang ang natitiyak niya. Merong nangyaring kakaiba sa kanyang asawa, kaya hindi na ito nakabalik. Gusto niya itong yakapin,
pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang magtimpi ng galit dahil kapag nagkamali siya ng desisyon, buhay ng kanyang asawa ang magiging kapalit. Kailangan niya lang na umisip ng paraan kung paanong maitatakas si Ivana. Idagdag pa ang alalahanin niyang tila wala sa sarili ang kanyang asawa. Sige na, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Masyado nang malalim ang gabi. Nang pumasok ang dalawa at nasa likod si Arabas, napigilan sariling hininga. Lalo na nang malaman niyang katabing silid lamang niya ang kwarto ng dalawa. Iniisip pa lang niya na hinahalikan ng ibang lalaki ang kanyang asawa ay parang gusto niya nang pumatay. Lalo na kung malapit lamang sa kanyang silid at sa ilang araw na nawala ang kanyang asawa ay maaaring meron nang nangyari sa mga ito. Sinamantala ng lalaki ang kahinaan ng kanyang asawa. Kulang na lang ay mabali sa kamay ni Harabas ang hawak niyang baston dahil sa labis na galit. Humarap sa kanya si Tungtong Sahur habang nakangiti. Ikinagagalak nga pala kitang makilala, Harabas. Nakilala ko na rin ang pangalan mo dahil kinananay at tatay. Bukas na lang kitang sasamahan para hanapin ang kaibigan mo si Ivana. Bago ito tuluyang pumasok sa loob ng kwarto na hindi hinintay ang mga sasabihin niya, sumili pa ito sa pintuan habang nakaakbay kay Ivana na ngayon ay pinangalanan niyang Sabel. Matagal bago pumasok sa loob ng kanyang silid si Harabas, naiwan siyang nakatitig sa nakasaradong pintuan ng kwarto ni Tungtong Sahur. Maya-maya pa ay narinig niya ang boses ni Mang Bartolo. Bakit hindi ka pa magpahinga, Harabas? Maaga yata kayong aalis bukas kasama ni Tungtong Sahur. Humarap siya kay Mang Bartolo. Sinalubong niya ang tingin nito. Sa pagkakataong yun ay wala na ang asawa nitong si Aling Tanya. Kahit ako na lang po maghanap kay Ivana. Nakakahiya naman po, baka nakakaabala na po ako sa inyo. Naku, hindi ka naman nakakaabala sa amin, Harabas. Mabuti nga yun nang meron kang makakasama sa paghanap kay Ivana. Isa pa, ay hindi mo kabisado ang lugar na to. Ayos lang po ako, Mang Bartolo. Kaya ko na po mag-isa. Ganun ba? O sige, ikaw ang bahala. Sige po, magpapahinga na po ako. Sana naman, Harabas, huwag kang mailang sa amin. Magaan ang loob ko sa'yo, kaya masaya akong masaksihan mo ang piyesta namin dito. Teka, naubos mo na ba ang ibinigay kong saging at kape sa'yo kanina? Opo, kaya nga po, hindi na ako nakasalo sa inyo ng hapunan eh. Mabuti naman kung ganun. Sige na, at kailangan ko na rin matulog. Malalim na ang gabi. Napagod din ako sa pagsisibak ng kahoy kanina. Pinaghahandaan ko na kasi ang darating na piyesta. Mahirap kapag basa ang kahoy na ipanggagatong sa kalan. Maulan pa naman ngayon. Nang makapagpaalam ang lalaki, ay tumalikod na ito sa kanya. Saka naman nagpasya si Harabas na pumasok na sa loob ng kanyang silid na inuupahan. Napabuntong hininga siya habang nagpakawala ng malakas na suntok sa ere. Parang pinipiga ang puso niya kapag naiisip niyang nasa kabilang silid lamang ang kanyang asawa. Hindi na siya dinalaw ng antok ng gabing yun. Kaya naman, maaga siyang bumangon sa kanyang higaan. Agad siyang lumabas ng kanyang silid para makita ang kanyang asawa. Ngunit nagtataka siyang si Tungtong Sahur lang ang nakita niyang nakaupo sa harap ng lamesa. Seryoso itong nakatingin sa kanya at inalok siya ng kape. Ngunit tinanggihan niya yon at sinabi niyang hindi siya nagkakape sa umaga. Pakisabi nga pala kay Mang Bartolo na mag-iikot lang ako sa labas ng bakuran. Baka meron akong masagap na balita tungkol sa taong hinahanap ko. Ikaw ang bahala. Basta wag kang lalayo sa bahay. Marami ang masasamang nilalang na nagkalat sa tabi-tabi.
Baka matsyempuan ka. Nabanggit naman yata sa'yo ni tatay na ibang lugar na to kumpara sa lugar na pinanggalingan mo. Wala pa naman nababanggit sa akin si Mang Bartolo tungkol sa bagay na yan. Teka, sandali lang. Napansin kong marami pala kayong hinog na saging na saba. Sinundan ang tingin ni Tungtong Sahur ang tinitignan ni Harabas. Saka ito muling bumaling sa kanya habang nakangiti. Mas lalong nagngingit-ngit sa galit ang kalooban ni Harabas dahil sa patuloy na pagkukunwari ng kanyang kaharap. Kung siya lang ang masusunod at hindi mapapahamak ang asawa, ay matagal niya nang tinapos ang buhay ng mga ito. Kilala si Harabas na isang mabangis at malupit na manunugis ng mga aswang. Kaya nga, binansagan siyang si Harabas na ang ibig sabihin sa kanilang lugar ay malupit, mabangis at padalos-dalos magdesisyon. Ang ugali niya ay wala siyang pakialam sa mangyayari sa kinabukasan. Ngayon lang siya nagtimpi ng ganun para sa kanyang asawa na si Ivana. Hindi ka na nakapagsalita dyan. May problema ba? Wala. Ano nga ulit yun? Hindi ba't sinabi mo kanina na marami kaming saging na saba? Isa kasi ang prutas na yan sa ginagamit naming pansalubong sa mga bumibisita sa bahay namin. Biglang bumundol ang kaba sa dibdib ni Harabas. Sa isip niya ay alam na niyang kung ano ang bagay na ginagamit ng mga ito para makulong sa bitag ang kanilang mga biktima. Sigurado siyang ang nangyari sa kanya kahapon ay tangkana ng mga ito na gawin siyang aswang. Muli siyang sumagot kay Tungtong Sahur habang pilit na itinatago ang galit sa kanyang dibdib. Kaya pala, yan din ang prutas na niluto sa akin ni Mang Bartolo. Sige na, kailangan ko nang umalis. Babalik din ako kagad. Hindi na hinintay ni Harabas na sumagot sa kanya si Tungtong Sahur. Agad siyang naglakad palabas ng bahay. Malakas ang tibok ng kanyang puso nang tinahak niya ang daan papunta sa labas ng bakuran habang nagkukunwaring paika-ika sa paglalakad. Saka lamang niya napansin na walang ibang bahay ang nakatayo roon. Tanging ang malawak na kakawyan ang nakikita niyang nasa gilid ng kalsada. Naglakad pa siya ng ilang metro at nang makita niya ang dalawang bahay ay saglit siyang nagpahinga. Meron yung tindahan at nagulat siya nang makita ang lalaking nakasabay niya sa jeep. Ruel? Ruel, ikaw ba yan? Aba, hindi ko alam na dito ka pala nakatira. Tumango ito bilang pagtugon sa tanong niya. Sinabi nitong sinundo nito ang kapatid na naglayas at sumama sa nobyo nito. Maayos naman daw ang biyanan ng kapatid nito, pero biglang nag-alala si Harabas nang mabanggit ni Ruel kung natikman na niya ang nilagang saging na saba. Ang ibig mong sabihin kumain ka ng saging? Sumagot si Ruel. Sinabi nitong bihira daw itong makatikim ng ganung pagkain dahil nasanay ito sa mga pagkain sa Maynila. Biglang napaunat sa pagkakaupo si Harabas nang tila napansin niyang namula ang mga mata ni Ruel. Nag-alala siya sa lalaki dahil natitiyak niyang nakakain na nga ito ng prutas na ginamitan ng itim na kapangyarihan. Hindi siya nakapagsalita at hindi makatingin sa mga mata nito. Naramdaman din niya ang pag-iinit ng kanyang mutya sa bulsa. Nalulungkot siyang nabiktima na ng itim na kapangyarihan ng mga aswang ang lalaking nagpakita ng kabutihan kay Lolo Estoy. Maya-maya pa ay narinig niya na nagtanong ito tungkol sa nangyari sa paa niya. Natatandaan niyang alam nito na hindi siya totoong pilay, kaya umisip siya ng paraan kung paano niya mapapanindigan ang pagkukunwari niya. Naaksidente ako sa kalesa nang magkahiwalay tayo sa sasakyan at ibinigay sa akin ni Lolo Estoy ang basto na to.
Yung matandang tinulungan mo. Tumango ito at sinabing naaalala ang matanda. Saka ito nagsimulang magkwento ng tungkol sa buhay nito sa Maynila. Pagkalipas ng ilang minutong pagkikwentuhan nila ni Ruel, lumabas na rin ang kapatid ni Ruel, kasama ang nobyo nito. Sa likuran ng mga ito ay ang mag-asawa na seryosong nakatingin sa kanya. Hindi siya nagpahalata sa mga ito na nararamdaman niya na hindi na ito mga ordinaryong tao. Sige na Ruel. Kailangan ko nang umalis eh. Magpapaalam na ako. Inihatid siya ni Ruel hanggang sa labas ng tindahan ito. Pakiramdam ni Arabas ay nakatingin pa rin sa kanya ang pamilya ng nobyo ng kapatid ni Ruel. Habang tinatahak niya ang daan pauwi sa bahay ni Mang Bartolo, ay bigla siyang nag-alala sa kalagayan niya sa baryo. Hindi niya alam kung paano pa siyang makakatakas sa baryong napasukan. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating na niya ang bahay ni Mang Bartolo. Diretso siyang pumasok sa loob ng kanyang silid at inihanda ang mga gagamitin sa muli niyang paglabas ng bahay para maghanap ng bago niyang malilipatan na bahay. Dinala niya ang dati niyang mga kagamitan sa pagtugis ng mga aswang at hindi na nagpaalam sa mag-asawa. Diretso siyang naglakad papunta sa kabilang direksyon ng daan. Ngunit kanina pa siyang naglalakad ay wala siyang makitang bahay na pwede niyang pagtanungan. Maya-maya pa ay biglang merong humawak sa kanyang balikat. Hindi siya nagdalawang isip. Iniangat niya ang baston at hinarap ang may-ari ng kamay. Inatake niya kagad ng hampas ng baston ang lalaking biglang lumitaw sa kanyang likuran. Kagaya ng sinabi sa kanya ni Lolo Estoy, hindi siya maaaring magtiwala sa mga taong nakapalibot sa kanya. Subalit mahusay ang kanyang kalaban na nakasuot ng salakot. Nakatungo ito kaya hindi niya makita ang muka ng kalaban. Pero tinamaan siya ng suntok nito. Isang malakas na suntok sa kanyang tiyan ang tumama mula sa kamao ng kanyang kalaban. Gumante siya rito ng palo ng baston. Tinamaan ito sa balikat at napaluhod sa lupa. Saka siya tumambling papunta sa likod nito at sinipa ang likod ng lalaki. Napasubsob sa lupa ang kalaban at napaigik sa sobrang sakit. Aray! Aray ko! Diyos ko po, nabali yata ang tadyak ko. Ang lakas naman ng pagkakasipa mo, Harabas. Nabali yata ang tadyak ko ah. Aray ko! Gulat na gulat si Arabas nang makilala ang boses ni Mang Estoy. Pangiwi-ngiwi ang mukha nito na nakahawak sa tadyang. Mabilis naman niyang inilalayan ang matanda sa pagtayo. Diyos ko naman, Lolo Estoy. Bakit naman po kayo nagpapanggap na kalaban? Sinubukan lang naman kita. Kung kaya mong gamitin ang baston, hindi ko naman alam na mahusay ka palang makipaglaban. Aray ko! Ang tadyag ko! Ang sakit! Napuruhan mo yata! Huwag niyo na pong uulitin yung Lolo Estoy ah. Paano po kung natuluyan kita? Pambihira naman, oo. Paano na lang kung napalakas ang ganti ko? Jesus Mariosep, hindi pa ba napalakas ang ganti mo, Harabas? Nabalian na yata ako ng tadyang. Ano bang ginagawa mo rito? Ako po dapat magtanong sa inyo ng ganyan. Bakit po kayo nandito? Ano ka ba naman, Harabas? Nakalimutan mo na bang dito ako nakatira? Pateka, bakit ka ba nandito sa kakahuyan? Bala ko po sanang maghanap ng ibang bahay na matutuluyan. Ginamit ko lang na dahilan sa may-ari ng bahay na hahanapin ko si Ibana. Lolo Estoy, kagabi po, inatake ako ng mga aswang. Mabuti na lang po tinulungan ako ng baston at mutya. Nalaman ko rin po kung paano ko to gagamitin sa mga aswang. Hindi pa rin natatapos ang pagliligtas sa akin ng mutya. Muntik na po ako makakain ng saging na saba. Lahat ng nakatira sa bahay ng dati kong asawa ay mga aswang. Nakita mo na ba ang asawa mo? Opo, Lolo Estoy.
Sa bahay mismo na inuupahan ko. Alam ko po na dating bahay yun ng mga magulang ng asawa ko. Kaya nga po nagulat ako at iba nang nakatira doon. Eh kumusta naman ang asawa mo? Hindi po siya ayos, Lolo Estoy. Nasa panganib po ang asawa ko. Hindi na po niya ako nakikilala. Nagkita kami kagabi, pero hindi niya ako pinansin. At iba na po ang pangalan niya. Hindi na siya si Ivana, kundi siya na po si Isabel. Sinasabi ko na nga ba't nakakuha na sila ng alay na pagtataniman nila ng binhi para sa nalalapit na piyesta. Teka, sandali lang po, Lolo Estoy. Pagtataniman nila ng binhi ang asawa ko. Hindi po bukid ang asawa ko. Ang hina naman ng isip mo. Alam mo na yon kung ano ang ibig kong sabihin. Ang binhi na tinutukoy ko ay anak. Isang alay ang asawa mo para gawing palahian ng mga aswang na malik. Sa pamamagitan ni Ivana, magpaparami sila ng lahi. Bukod pa sa paggawa ng aswang ng kanilang pinuno. Ibig niyo pong sabihin nasa panganib po ang buhay ng asawa ko. Oo, dahil magpaparami sila ng lahi sa pamamagitan ng asawa mo, Harabas. Magsasagawa sila ng ritual na gaganapin sa araw mismo ng piyesta ng kulay pulang bilog na buwan. Ang pinuno ng mga aswang na tumangay sa asawa mo ang gumagawa ng mga aswang na malik dahil naniniwala sila na ang paglakas ng kanilang kapangyarihan ay sa pamamagitan ng kanilang magiging anak na gagawin sa pagbilog ng kulay pulang buwan o pista ng mga aswang. Ano pong klaseng nilalang ang mga aswang na malik? Sila ang mga aswang nakahawig ng kahoy. Kasing kapal ng balat ng kalabaw ang kanilang balat. Mga alagad sila ng pinuno ng aswang na siyang lumikha sa kanila para maging isang ganap na halimaw. Parang may mabigat na bato ang dumagan sa dibdib ni Harabas nang marinig ang sinabi ng matanda. Bigla siyang kinilabutan at nag-alala na baka tuluyan ng mapahamak ang kanyang asawa. Bakit pa niya hihintayin ng pista kung pwede naman niyang itakas na si Ivana? Alam ko ang tumatakbo sa isip mo, Harabas. Balak mong itakas ang asawa mo. Hindi yon magiging ganong kadali. Hindi na siya ang asawa mo. Isa na siyang aswang na malik dahil nasa ilalim na siya ng itim na kapangyarihan ng hipnotismo at gayuma. Sa madaling salita, hindi mo siya maaaring ilayo sa pinuno ng mga aswang hanggat hindi nagpapakita ang pulang buwan. Yun ang palatandaan ng kanilang pag-iisang dibdib at pagsasanib ng kanilang katawan. Asawa ko siya, Lolo Estoy. Hindi siya magiging asawa ni Tongtong Sahur. At hindi po ako makakapayag na gawin nila kay Ivana ang kahalayan na yun. Kailangan mong iligtas si Ivana sa araw ng pista. Saka mo lang mababawi ang katawan ng asawa mo na binalutan ng itim na kapangyarihan. Paano ko po maaalis ang itim na kapangyarihang bumabalot sa pagkatao ng asawa ko kung ang mutya na nasa kamay ko ay kontra sa kanya? Tulungan niyo po ko, Lolo Estoy. Hindi ko po kakayaning mapahamak ang asawa ko. Hindi ba tinutulungan na kita, Harabas? May paraan kung paano siya maililigtas gamit ang mutya. Hihigupin ito ang itim na kapangyarihang bumabalot sa katawan ng asawa mo. Pero kailangang may gawin ka para tuluyang mabawi siya. Gamit ang pagmamahal mo sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Estoy? Maililigtas ng mutya ang asawa mo si Ivana. Mawawala ang gayuma niya sa katawan kapag nagawa mo ang paraan na sinasabi ko. Paano po, Lolo Estoy? Dapat mo siyang hampasin ng baston sabay taas na mutya sa ere. Pero kailangan mong mahalikan siya sa labi habang nakataas sa mutya. Sa ganung paraan, mawawala ang hipnotismo, gayuma, at itim na kapangyarihang bumabalot sa katawan niya. Hihigupin yun ng mutya. Kapag nagawa mo yon, maaalala niya ang halik mo at muli siyang magbabalik sa katinuan dahil sa iyong pagmamahal.
makikilala ka niya at maaalala niya ang nakaraan. Pero kailangan magawa mo yon sa araw mismo ng pagbilog ng kulay pulang buwan. Kung ganun po, ay kailangan ko pang maghintay ng 4 na araw. Oo, konting tiis labang. Bantayan mo ang kanilang mga kilos. Mas lalong hindi mapakali si Arabas nang malaman na ang kanyang asawa ay nasa bingit ng kamatayan. Gusto niyang pagsisihan kung bakit ngayon lang siya gumawa ng paraan para sundan ng asawa. Kumain muna siya sa bahay ng matanda upang hindi siya makakain ng pagkain na inihahain sa kanya ng mag-asawa. Habang kumakain ay pinag-iisipan nilang dalawa kung paano niyang maililigtas si Ivana. Pagkatapos nilang magplano ni Lolo Estoy at makapag-usap ay nagpasya ng umuwi si Arabas. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating niya ang bahay ni Mang Bartolo. Bago siya pumasok sa loob ng bahay ay sinigurado niyang hindi mahahalata ng mga ito ang galit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nakita niya si Mang Bartolo. Papalapit ito sa kanya. Kumusta, Harabas? Nahanap mo ba ang bahay ni Ivana? Hindi po, Mang Bartolo. Baka nakaalis na po sila ng baryo eh. Habang nagsasalita si Harabas, ay hinanap ng kanyang paningin ang kanyang asawa na si Ivana. Dismayado siyang hindi nakita ang asawa, kaya muli siyang nagsalita. Sige po, Mang Bartolo. Magpapahinga na po muna ako. Napagod ako sa matagal na paglalakad. Hindi ka ba muna kakain? Tapos na ho kong kumain, Mang Bartolo. Nagkita po kami ng kaibigan kong si Ruel na nakatira dyan lang po sa unahan ng tindahan. Nakakatuwa nga po eh. At dito pa kami nagkita. Pagsisinungaling ni Harabas para mas kapanipaniwala ang kanyang dahilan at makaiwas sa pagkain na inaalok sa kanya nito. Maya-maya pa ay tinalikuran niya na si Mang Bartolo at pumasok na siya sa loob ng kanyang silid na inuupahan. Pagpasok niya sa kwarto ay matyaga siyang naghintay ng pagdilim ng paligid. Matagal siyang nagbantay sa kanyang asawa at kilos ni Tungtong Sahur. Halos hindi na siya matulog. Masigurado lang ang kaligtasan ni Ivana. Pagkalipas ng 4 na araw ay dumating na ang gabi na itinakda para sa pag-aalay. Ang nalalapit na oras ng paglitaw ng bilog na kulay pulang buwan. Mula sa kwarto ni Harabas ay narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid ni Tungtong Sahur. Kaya naman, maingat din ang pagbangon ni Harabas para sundan kung saan papunta ang mga ito. Halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso dahil sa labis na pag-aalala niya para sa kanyang asawa. Ilang araw din siyang nakabantay kay Ivana at ngayon lang siya nakaramdam ng takot. Sa madilim na bahagi ng daan, nakita ni Harabas na inaalalayan ni Tungtong Sahur si Ivana. Tulala ito at wala sa sarili. Tinahak ng mga ito ang daan papunta sa kakawyan habang ang kaba sa kanyang dibdib ay palakas ng palakas. Dala ang baston at ang mutya ng pusod ng Supremo ay mabilis na sumunod sa paglalakad si Harabas. Malayo ang kanyang agwat sa mga ito para hindi maramdaman ng mga ito na nakasunod siya. Habang naglalakad ay panayan linga niya sa paligid. Meron silang usapan ni Lolo Estoy na magkikita sila sa lugar na yon. Maya-maya pa ay nagtago muna siya sa likod ng isang puno. Nakasilip siya sa gawi ng 2 sa tapat ng bukana ng kuweba. Natitiyak niyang doon gaganapin ang ritual. Walang kaalam-alam ang kanyang asawa na gagawin dito ni Tungtong Sahur yun. Akma na sanang lalapit si Harabas sa kinaroroonan ng 2 nang makarinig siya ng mahihinang pag-angil sa kanyang likuran. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata
nang makita ang mga nilalang na nakangising tumutulo ang malapot na laway sa bibig. Mabuti na lang at nakapasok na sa loob ng kuweba sina Tungtong Sahur at Ibana bago pa siya nahuli ng mga nilalang sa kanyang harapan. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka totoong pilay at matagal mo nang alam na kami ang mga aswang na malit. Hindi ako nagkamali sa totoong pakay mo. Balak mong agawin sa amin ang aming alay. Hindi ko aagawin sa inyo ang alay nyo, kundi kukunin ko siya dahil asawa ko siya. Ang anak nyo na si Tungtong Sahur, papatayin ko siya. Huwag kayong magtago sa itsura nyo bilang aswang dahil kilala kita. Ikaw si Mang Bartolo at siya naman si Aling Tanya. Hindi ko hahayaan na magtagumpay kayo sa binabalak nyo sa asawa ko. Hindi mo kami mapipigilan. Matagal naming hinintay ang ganitong pagkakataon, kaya hindi ka magtatagumpay na labanan kami. Dito pa lang ay sisiguraduhin namin na mapapatay ka na namin. Sige mga kasama, ano pang hinihintay nyo? Atakihin nyo ang mapangahas na lalaking ito! Unang sumugod ang nilalang na merong humahabang dila. Pumulupot yun sa braso ni Harabas para mapigilan ang paggamit niya sa baston. Ngunit sa paglapat ng dila nito sa kanyang sandata ay lumitaw ang usok mula sa dila nito para itong napasok sa kanyang sandatang baston. Naputol bigla ang dila ng aswang kasabay ng pagpalo niya sa ulo nito gamit ang baston. Bumagsak ito sa lupa, sabay dukot niya ng mutya sa kanyang bulsa at itinaas yun sa ere. Lumiwanag ang bato at hinigop ang kapangyarihang itim mula sa katawan ng nasaktan na nilalang. Umatras si Mang Bartolo kasama ang mga alagad nito. Anong nangyayari? Paano napunta sa iyo ang kakaibang baston at mutya ng aming supremo? Hindi na mahalaga kung paano napunta sa akin to. Ang mahalaga kung paano ko uubusin ang mga lahi niyong mga hayop kayo. Ito na simula ng magiging katapusan niyong lahat. Uubusin ko kayo at wala akong ititira sa inyo. Nagkakamali ka dahil ang pinuno namin na si Tungtong Sahur ang itatapat namin sa mutya na hawak mo. Sa oras na may isagawa ang ritual sa asawa mo, hindi mo na siya matatalo at mawawala ng tuluyan sa iyo si Ibana. Hayop ka. Kung ganun pala, matagal mo nang alam na si Ibana ang nawawala kong asawa. Patutunayan ko sa iyo na hindi kayo magtatagumpay ng anak mong demonyo at lalaban ako hanggang sa huling hiling ako. Dala ng matinding galit na nararamdaman ni Harabas ay mabilis niyang inatake ng palo ng baston si Mang Bartolo. Ngunit humaba ang kamay nito at nasakal siya sa leeg. Hindi siya nagpatinag. Kahit nararamdaman niya ang sakit ay pinilit niyang makawala sa kamay ng kalaban. Naramdaman din niya ang pagbaon ng kuko nito sa kanyang balat. Kaya buong lakas niyang hinampas ng hawak niyang baston ang kamay ni Mang Bartolo. Napasigaw ito sa labis na sakit at nabitiwan ang kanyang leeg. Napaatras ito ng hakbang, papalayo sa kanyang kinatatayuan. Habang hawak ang kamay na tinamaan ng baston. Pumalit naman si Aling Tanya na panayang angil habang inaatake siya nito ng kalmot. Muntik siyang tamaan sa muka ng matutulis nitong mga kuko, ngunit naiwasan niya ang bawat pag-atake nito. Gumanti si Harabas ng palo ng baston. Tinamaan si Aling Tanya sa katawan at ulo. Bumagsak ito sa lupa at itinaas ni Harabas ang mutya sa ere. Sabay na lumitaw ang kulay itim na usok sa katawan ng mga ito. Kahit na anong pagpupumiglas ang gawin ng mag-asawa, ay hindi nakayanan ng mga ito ang init na taglay ng mutyang hawak niya. Nasunog ang katawan ng mag-asawa at para hindi na makarating sa mga nilalang na nasa loob ng kuweba, inatake niya rin ang natitirang kasama ng mga ito. Lahat ng tamaan ng kanyang baston ay bumabagsak sa lupa habang nagkikikisay ang katawan na bumubula pa ang bibig na parabang nalalason.
Bago niya itinaas ang mutya sa ere, magkasabay na hinigop nito ang kapangyarihan ng mga aswang na tinamaan ng kanyang baston. Para siyang nag-iipon ng lakas ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng itim na usok. Pagkatapos ng labanan, ay biglang dumating si Lolo Estoy. Mukhang napalaban na rin ang matanda sa mga aswang bago pa ito nakarating sa kanilang tagpuan. Nasa loob po ng kuweba ang asawa ko, Lolo Estoy. Kasama si Tungtong Sahur. Humanda ka, dahil ito na ang simula ng tunay na laban. Ano pong ibig niyo sabihin? Marahil sa mga oras na ito, ay gumagawa ng panibagong aswang ang pinuno nila, habang si Ibana ay nakahanda na para sa gagawin nilang ritual. Lakasan mo ang loob mo para sa gagawin nating pagsugod sa kuta nila. Magaan ang hakbang ng mga paa na nilapitan nila ang pintuan ng kuweba. Malakas ang tibok ng puso ni Harabas habang habol ang sariling hininga. Ilang saglit pa ay naririnig na nila ang nakakakilabot na tinig ni Tungtong Sahur habang nagsasagawa ito ng ritual. Hindi pa ito ganap na halimaw dahil normal na boses pa rin ang kanilang naririnig. Para silang nakikinig ng dasal ng matatandang nagpapasyon o pakantang pagdarasal na gamit ang kakaibang lengguwahe. Bigla ang pagtayo ng mga balahibo niya sa katawan. Pakiramdam ni Harabas ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yun. Maya-maya pa ay tumambad sa kanilang paningin ang maliwanag na ilaw mula sa sulo na nakadikit sa batong dingding ng kuweba. Lahat ay nakapikit para siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang makita ang kanyang asawa na si Ibana na walang malay na nakahiga sa malapad na bato. Walang anumang suot na saplot sa katawan. Nakagapos ang mga kamay ng kulay itim na baging, habang ang paa ay tuwid na nakalapat sa higaan na bato. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa galit. Ni sa panaginip ay hindi niya inaakala na sasapitin yun ng kanyang asawa. Kasunod ng pagsasagawa ng ritual, ang paghahaplas ng malapot na likido sa katawan ni Ibana, si Tungtong Sahur ang nagsagawa ng pagpapahid ng langis. Nahalata ni Lolo Estoy ang galit na nararamdaman ni Harabas. Humidahon ka muna, Harabas. Hindi na sila aabot sa pagsasagawa ng ritual. Dahil sa oras na pumula na ang buwan, ay susugod na tayo sa kanila. Mukhang hindi ko na po matatagalan ng eksenang nakikita ko, Lolo Estoy. Ngayon pa lang, ay parang gusto ko na silang patayin lahat. Halos pabulong ang naging pag-uusap nilang dalawa ni Lolo Estoy. Pero hindi pa rin maitatago sa boses niya ang labis na sama ng loob. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin kay Tungtong Sahur na walang tigil sa paghaplas ng langis sa katawan ng kanyang asawa. Para siyang unti-unting sinasaksak ng kutsilyo sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay para siyang nauupos na kandila habang nakikitang walang malay ang asawang si Ivana. Mahal na Panginoon ng dilim, dinggin mo ang aking panalangin. Nasa harapan mo ang aking alay. Isang pagpapakita ng katapatan sa iyo. Pakinggan mo at pagmasdan mo kung paano ko sa iyo ihaharap ang babaeng itinakda para magdala sa aking binhi. Napaangat sa pagkakaupo si Harabas. Gusto niya nang tapusin ang laban at patayin ang pinuno ng mga aswang. Anong ginagawa mo, Harabas? Baka makita niya tayo. Hintayin na muna natin na pumula ang buwan. Ilang minuto na lang. Hindi po ako mananahimik lang dito, Lolo Estoy. Habang pinapanood ang ginagawa niya sa asawa ko, ako mismo ang papatay sa kanya. Gamitin mo ang isip mo, Harabas. Masisira ang mga plano natin kapag nagising si Ibana na hindi pa pumupula ang buwan at hindi natatapos ang ritual ng pag-aalay. Hinding-hindi mo na siya mababawi kahit kailan.
habang buhay na siyang magiging aswang at magdadala ng anak ng halimaw sa kanyang sinapupunan. Kaya makinig ka sa akin. Pero, Lolo Estoy, baka saktan nila ang asawa ko. Magtiwala ka sa akin. Nangyari na rin ito sa anak ko noon. Kaya alam ko ang ginagawa ko. Hindi na nagpumilit pa si Harabas. Nakuyom na lamang niya ang kanyang kamao habang nakatingin sa ginagawa ng pinuno ng mga aswang na si Tungtong Sahur. Maya-maya pa ay unti-unti nang nagbago ang anyo ng pinuno ng mga aswang na si Tungtong Sahur. Mula sa pagiging tao ay nagbago na ang itsura ng balat nito. Naging balat ng kahoy, magaspang, ngunit matingkad dahil sa langis na inihaplas nito sa kanyang katawan. Humaba ang tenga nito na lampas sa makintab nitong ulo. Mapupula ang mga mata na tila ba nagbabagang apoy. Ang mga kuko sa daliri ay humaba na kasing talas ng kutsilyo. Tinubuan ng pangil si Tungtong Sahur. Kasabay ng mga alagad nitong nakayuko. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang makita niya si Ruel, isa sa mga aswang na nakatayo sa tabi ni Ivana. Tulala at wala sa sarili. Iba na rin ang itsura nito, kasama ng kapatid at pamilya ng nobyo ng kapatid nito. Nakilala rin ito ni Lolo Estoy, kaya bumukas sa mukha ng matanda ang lungkot. Hindi na siya mababawi at maliligtas ng mutya mo, Harabas. Si Ivana lang ang kayang iligtas ng bato dahil siya ang matagal mong nakasama. Si Ruel, magiging bahagi na siya ng kasamaan ng aswang. Kung may magagawa po ko para mailigtas si Ruel, Lolo Estoy, ay gagawin ko. Susubukan kong iligtas siya. Dahil isa siyang mabuting tao. Hindi niya dapat sapitin ito. Hindi ako sigurado. Ngunit isa lang talaga ang alam kong maililigtas ng mutya. Si Ivana lang dahil siya ang asawa mo. Magsasalita pa sana si Harabas nang marinig nila ang muling pag-alingaw-ngaw ng boses ni Tungtong Sahur. Naaamoy ko na ang pagsilip ng pulang buwan. Subalit nararamdaman ko na merong kakaibang nilalang sa paligid natin. Hanapin niyo ang naaamoy kong nilalang sa paligid. Nagtataglay siya ng itim na kapangyarihan mula sa ating mga kasama. Kung hindi ako nagkakamali, nandito ang lalaking nagmamay-ari sa ating alay. Napaunat ng tayo sa pinagtataguan si Harabas. Sakto yun ng pagsanib ng pulang buwan sa paglitaw ng liwanag nito sa kalangitan. Sabay-sabay na umalulong na parang aso ang mga aswang na malik at kagad silang nakita ng mga halimaw sa loob ng kuweba. Ngayon, ipakita mo na ang galit mo kanina, Harabas! Sige na! Hulihin sila at wag na wag niyong patatakasin! Kasabay ng pagsigaw ng pinuno ng mga aswang, ang pagsugod naman ni Harabas sa mga alagad nito gamit ang kanyang baston. Wala siyang pinalampas. Lahat ay binayo niya ng palo gamit ang baston. Sa lakas ng epekto ng kanyang sandata sa mga ito, ay bumagsak ang mga ito sa sahig ng kuweba. Hindi na niya inuulit ang pagpalo sa katawan ng mga ito dahil bumubula na ang mga bibig ng mga aswang na tinatamaan ng kanyang baston habang nagkikikisay ang katawan. Si Lolo Estoy naman ay kinalaban din ang mga aswang na malik. Sumasalubong ang matanda sa mga kalaban. Magaling din itong makipaglaban. Bawat tamaan ng sandata nitong tungkod ay bumabagsak din sa sahig ng kuweba ang mga aswang. Napansin ni Harabas ang paglapit ni Tungtong Sahur sa walang malay niyang asawa. Akma na sanang gagawin nito ang ritual ng pagsasanib ng katawan. Mabilis siyang lumukso at tumama ang sipa niya sa muka ni Tungtong Sahur. Hindi ko hahayaan na lumapat pa ang mga kamay mo sa katawan ng asawa ko dahil papatayin na kita. Wala ka nang magagawa
Sa akin na siya. Ako na ang asawa niya. Nagpanggap ka pang pilay. Akala mo ba, hindi ko naramdaman ang mutya sa bulsa mo? Kung mahusay ka magpanggap, mas magaling akong magkunwari. Tumigil kang hayop ka! Hindi ka nasisikatan ng araw! Hindi na napigilan ni Harabas ang kanyang sarili. Nilabanan niya ito gamit ang kanyang baston. Ngunit hindi ito tinatamaan ng bawat pag-atake niya. Para bang alam nito ang epekto ng kanyang sandata. Gumanti ito ng sipa sa kanya at tumama yun sa kanyang tagiliran. Pasadsad siyang bumagsak sa sahig ng kuweba. Mabilis siyang bumangon at lumapit sa kanyang asawa na wala pa ring malay. Kaya naman, sumugod siya ulit kay Tungtung Sahur. Sa muli niyang pag-atake ay naiwasan nito ang kanyang suntok. Umikot siya sa ere at magkakasunod na pagpalo sa katawan nito ang ginawa niya. Tinamaan niya ito sa leeg, ngunit hindi ito bumagsak. Sa halip ay nahawakan nito ang kanyang kamay. Dikitan ang kanilang laban habang nag-aagawan sa baston. Halata niyang napapaso ito sa kanyang sandata. Naalala niyang may talim ang kanyang baston, kaya sa pagpihit niya sa katawan nito ay nabunot niya ang talim at diretso yung isinaksak sa leeg ng pinuno ng mga aswang. Nagmistulang gripo ang dugong lumalabas sa sugat nito. Sabay bunot niya ng talim sa leeg nito. Napaluhod dito sa lupa habang pasigok-sigok. Pilit na tinatakluban ng kamay ang nabutas nitong leeg. Hinawakan ni Harabas ang baston, sabay palo ng napakalakas sa pagmumuka ng aswang. Nagkikikisay ang katawan ni Tungtung Sahur nang bumagsak ito sa sahig ng kuweba. Yan ang pinakamalupit na parusa para sa mga nilalang na kagaya mo. Inilabas ni Harabas ang mutya ng pusod ng supremo ng mga aswang, saka itinaas sa ere. Lahat ng mga nakahandusay sa sahig ng kuweba na tinamaan ng kanyang baston ay nahigop ang itim na usok sa katawan ng mga ito. Kasabay ng pagliyab ng katawan ng mga aswang, akma na sanang haharap si Harabas sa gawin ng matanda nang bigla niyang naramdaman sa kanyang leeg ang malakas na kamay ni Ivana. Nagkamalay na ito. Mapupula ang mga mata nito habang si Lolo Estoy naman ay nagulat din sa ginawa ni Ivana. Pigil ng matanda ang nagwawalang aswang na si Ruel. Balak nilang iligtas pa rin si Ruel. Gawin mo na ang sinabi ko. Iligtas mo si Ivana, Harabas. Bilisan mo! Nakapikit na nagpumigla si Harabas mula sa pagkakasakal sa kanya ng kanyang asawang si Ivana. Ivana, asawa ko! Ako to, si Harabas! Mahal ko, gumising ka. Labanan mo ang itim na kapangyarihan na bumabalot sa katawan mo! Mas lalong bumaon ang mga kuko nito sa kanyang leeg, kaya wala na siyang ibang paraan kundi ang sakta ng asawa gamit ang baston. Pinalo niya ito sa braso kaya't nabitiwan siya nito, kasabay ng pagtaas niya sa ere ng kanyang mutya. Isang mapusok na halik ang ginawa ni Harabas sa labi ng kanyang asawa. Ramdam na ramdam niya ang malakas na enerhiyang humigop sa itim na kapangyarihang bumabalot sa katawan ni Ivana. Kasunod ng isang mahigpit na yakap. Huminga ng malalim si Ivana hanggang sa nawalan ito ng lakas na napaupo sa kanyang harapan. Dali-daling hinubad ni Harabas ang suot niyang damit at isinuot yun sa hubad na katawan ng kanyang asawa. Nawala na ang bakas ng pagiging aswang nito at bumalik na ang dating kulay ng mga mata nito. Diyos ko, salamat! Ligtas na ang asawa ko! Mahigpit at punong-puno ng pagmamahal na niyakap ni Harabas ang kanyang asawa. Tinawag nito ang pangalan niya. Nakilala siya nito at gumanti rin ng yakap sa kanya. Ipinaliwanag niya rito ang mga nangyari.
at napahagulgol ito ng iyak. Samantalang si Ruel na patuloy sa pag-angil ay nilapitan na rin ni Arabas. Patawarin mo ako, kaibigan. Ngunit kailangan kong gawin ito. Hindi ko alam kung magtatagumpay ako sa pagtanggal ng hawa ng aswang sayo. Kung ano man ang magiging resulta, patawarin mo ako, kaibigan. Pinalo ng 2 beses ni Arabas ang lalaki gamit ang baston. Kasunod ang pagtaas ng mutya sa ere. Ipinaliwanag ni Arabas kung paano naging mabuting tao si Ruel kay Lolo Estoy. Ipinaalala niya rito ang natatandaan niyang sinabi nito sa kanya. Ganon din ang pagpapalaki ng mga magulang nito kay Ruel. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ruel. Sinabi mo sa akin, Ruel, na pinalaki kayong mabuting tao ng mga magulang mo. Kaya labanan mo ang kasamaang bumabalot sa katawan mo, Ruel. Labanan mo! Isang kulay itim na usok ang lumabas mula sa katawan nito. Katulad ng nangyari kay Ivana, himalang nawala ang hawa nito at bumalik sa dating kulay ang katawan, pati na ang mga mata. Isang hindi maipaliwanag na himala ang nangyari kay Ruel. Tunay na ang pagiging mabuting tao ang malakas na sandata laban sa kasamaan. Nagawa mong iligtas si Ruel, Harabas. Maraming salamat. Napakahusay ng ginawa mo. Hindi maipaliwanag ni Arabas ang saya na kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Habang yakap niya ang kanyang asawa na si Ivana, may dinukot si Lolo Estoy sa bulsa nito habang nakangiti. Harabas, kailangan mong malaman ang totoong nagligtas sa inyo. Maliban sa Diyos, ay ang pagmamahal ng inyong anak na si Val. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Estoy? Paano niyo po nakilala ang anak ko? Itinaas ng matanda ang kulay dilaw na papel at ipinakita nito sa kanya ang sulat kamay ng kanyang anak na si Val. Nanindig ang kanyang balahibo sa katawan at nagtatakang napatingin sa muka ng matanda. Ako ang kasulatan ng anak niyong si Val. Ako ang kaibigan niyang taga-Aklan. Nakiusap siyang samahan ka at siguraduhing ligtas ka. Alam niya kung sino ako sa buhay niya. Ako lang naman ang lolo ni Ivana. Kaya ko nakilala ang anak mong si Val dahil sa sulat na nakarating sa akin. Kaya ang tunay na nagligtas sa inyo ay ang pagmamahal ng anak niyo na si Val. Mapalad kayo ni Ivana sa pagkakaroon ng anak na katulad ni Val. Maganda ang pagpapalaki niyo sa anak niyo. Naluluwang kinuha ni Harabas ang dilaw na papel sa kamay ni Lolo Estoy at kitang-kita niya na nanggaling ngayon sa sulat ng kanyang anak. Lolo ang tawag ni Val kay Lolo Estoy. Nandun din ang pakiusap na iligtas din ang ina nito. Kaya sa simula pa lang ay planado na ng matanda ang pagtulong sa kanya. Walang masabi si Arabas sa kanyang mga natuklasan, pati na sa katotohanan na totoong lolo ni Ivana, si Lolo Estoy. Nang gabing yun ay kasama na nila ang matanda sa pagluwas nila papunta sa Padan Antique. Kasabay si Ruel na labis na nagluluksa sa nangyari sa kapatid. Kulang na lang ay paliparin ni Arabas ang sasakyan para lamang makita ang kanyang anak na si Val. Hindi siya makapaniwala na magagawa yon ng kanyang anak. Pagkalipas ng 1 oras na pagbabiyahe, ay narating na nila ang malawak na palayan. Walang mapagsidlan ng tuwa ang mag-asawa nang makita ang anak na tumatakbo papalapit sa kanila. Isang mahigpit na yakap ang pinakawalan ng mag-asawa para sa kanilang pinakamamahal na anak. Halos maluwa naman si Arabas sa husay ni Val para matulungan siya nito kahit hindi niya ito kasama. Tay!
Tay! Nakabalik na po kayo ni nanay! Dahil yun sa'yo, anak. Maraming salamat sa tulong mo. Hindi ko po kasi kayang mawala kayo. Mahal na mahal ko po kayo ni nanay, tay. Sandali lang. Akala ko ba, Apo, walang iyakan? Aba, hihina ang paghanga ko niyan sa'yo, Apo. Lolo Estoy, nandito rin po pala kayo. Dito na po ba kayo titira, Lolo? Oo naman. Hindi ba't yun ang pangako ko sa'yo? Nagawa ko rin ang pakiusap mo. Natupad ko ang mga hiling mo. Nandito na kami. At buo na ulit ang pamilya mo. Nadagdagan pa. Nandito na rin ako. Mahigpit na niyakap ni Val si Lolo Estoy. Ganon din sina Ivana at Harabas. Sa gitna ng palayan na merong bungang kasing kulay ng ginto, lumakas ang ihip ng hangin na nagdulot ng ginhawa sa kanilang pakiramdam. Tunay na ang pagmamahal ng isang anak ay nasusukat sa kung ano ang kaya niyang gawin para sa kanyang mga magulang. Kung ano ang itinanim, ay siya mo ring aanihin. Ang pagiging mabuting tao sa iyong kapwa ay palaging may kapalit din na kabutihan. Kabutihan na balang araw ay magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Nanatiling nasa kamay ni Harabas ang mutya ng pusod ng supremo ng mga aswang. Ginamit niya yon sa kabutihan bilang manunugis ng mga aswang. Ngunit ngayon ay tahimik na silang namumuhay kasama ng mapagmahal niyang asawa, anak at si Lolo Estoy dahil wala ng banta ng kasamaan sa kanilang buhay. Nanatili silang tahimik at payapang namumuhay sa kanilang baryo na puno ng pagmamahalan at nangako sila sa isa't isa na kahit kailan ay hinding-hindi na sila magkakahiwalay at magkakasama at tulong-tulong silang haharap sa bawat pagsubok ng buhay.